Sa batas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may batas ang Pilipinas hinggil dito bago pa man tayo maging miyembro ng ICC. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Kung si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, wala nang pag-asa na maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ito ay kahit ipag-utos ng Supreme Court sa pamahalaan na ibalik sa bansa si Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, pinaliwanag ni Carpio na nasa jurisdiksyon na kasi ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo. Pwede siya bumalik dito, i-question niya doon. Under the Rome Statute, the accused, si President Duterte, can question the validity of his arrest by ICC. Kasi ang ICC nag-issue ng warrant of arrest, he can question that there. Binigyang din ng dating mahistrado na may cooperation agreement ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization at dahil humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, may obligasyon tayong tumulong sa pag-aresto sa mga pugante o pinaghahanap na individual. Git pa ni Carpio, hindi labag sa batas ang pagsuko sa dating Pangulo sa ICC dahil may ipinasang batas hinggil dito noong 2009 kung saan pinahihintulutan ang pagpapadala sa mga akusado sa International Court. Sa ito ng Congress natin, no? Pinirmahan ito ni President Arroyo. We can also decide under Philippine law na itong mga ganito for more efficiency because takot nga ang mga witnesses magsalita dito ang pinapatay So that's why the discretion is given to the relevant Philippine authorities. Payo pa ni Carpio, dapat palakasin ang ating democratic institutions lalo't wala namang naisampang kaso sa dating Pangulo kahit pa 25,000 hanggang 30,000 ang nasawi sa war on drugs ni Duterte. Mula PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.